Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Daiwena Vlog. So for this video dito na naman tayo sa school ng alaga ko. So may 1 hour tayo na mag-talking ngayon. So for this video ay sasagutin natin yung isang comment ng ating subscriber. Usually ba anong oras na start at natatapos bilang domestic helper dyan sa Hong Kong? So ang isi-share ko sa inyo ay based na lang sa experience ko. So may iyak na bata. Nung unang dating ko sa kanila, yung kasama pa namin yung magulang ng amo kong babae. So, which is 5 adults kami, then 1 toilet lang. So, sinabihan ako ni amo na kailangan before 6, tapos na ako gumamit ng toilet. Kasi si among babae ang unang gagamit, around 1 hour din nagamit. Then, pagkatapos niyan, si Lola, around 1 hour din sila nagamit. So, kailangan kong agahan ang pagising para pagdating ng 6 o'clock, tapos na ako. So, nung lumipat naman kami dahil ng Tinshuway, so kami na lang, wala na yung matatanda sa bahay. So, ang gising ko is 6 o'clock, then doon na nagsa-start kasi wala na yung matatanda, di ba? Then, nung naka-4 na lipat kasi kami dahil nung pagkalipat namin sa ganun ulit. 6, ang normal ko na gising is 6, din natayo ako 6:30, di ba? Umugat-ugat na dahil hindi natakot pag nalilate. So, i-share ko na lang sa inyo yung mga time bracket ng daily routine ko or mga ginagawa ko sa buong araw. So, doon na tayo sa weekdays. Pag may pasok ang mga abo ko, ba, pagkatapos ko ng CR, pagkatapos ko gumamit ng toilet, diretso na niyan ako sa kusina, mag-init ng tubig, hugasan ang cup, punasan ang mga jar, then initin yung breakfast, yung lunchbox nila, then maghuhugas ng baby bottle, then pagkatapos niyan, kailangan matapos ko yan around 7:30 kasi ang amo kong lalaki ay magpe-prepare na siya ng breakfast din nila after that. So, paano naman yung alaga ko? If natapos ako sa kusina, then sakto lang din ang pagkagising ng amo kong maliit, alaga kong maliit, so ako ang mag-aasikaso. Kung may ginagawa pa ako sa kusina, then nagising na yung alaga ko, sila amo naman ang nag-aasikaso niyan. Hindi na nila ako dinidisturbo. Pag alam nilang busy ako, may ginagawa ako, hindi na nila ako tinatawag. So, usually naman ang alaga kong panganay, pag nagigising, si among lalaki din yung tinatawag. Kasi tinasabihan niya ako, I don't like you. So, si among lalaki yung nagtututbrush, nagpapalit ng damit kasi tulad ngayon, winter, si among lalaki ang nagpapalit ng damit. So, pagkatapos niyan, yung alaga ko, mag-breakfast na yan sila. So, before 9:45 na nga sila ngayon nakakaalis ng bahay kasi dalawa na yung alaga, diba? So, pagtapos na ako sa nakalimutan ko pala, pagkatapos ko ng CR, kailangan nakasalang na ako ng damit sa washing machine. Yan. So, pagkatapos ko sa kusina, madalas ngayon ay ako na ang nag-aalaga ng nilalaro-laro ko, hinahawakan ko yung maliit kasi nag-iiyak na yan. So, while nilalaro-laro ko siya, minsan, mahirap na nga dahil kasi malikot na siya, kailangan mo talaga siyang bantayan. Sasampay or nanunupi kung saan ako pwedeng habang nilalaro ko siya, saan ako pwedeng makagawa ng trabaho. So, ayan, minsan, ina-arrange ko yung damit ng alaga ko, yung bed nila amo, tinatidy up ko. Ayan, din pag naalis na sila, so focus na ako sa dalawa. Pag naalis na sila amo around 9:45, focus na ako sa dalawa. So, around 8:45 pala, mali na ako. 8:45 na alis sila amo. Then, pagka 9:50, 9:30 na dating din yung partner ko, yung lola or yung lolo. So, pagdating na niyan, saka na ako
kung kailangan ko mag-market, saka ako magma-market. Then, kailangan makaalis na ako, makabalik na ako ng 10:30. Kailangan makaprepare na ako ng lunch namin, ng matanda at ako, ng alaga ko. Then, makagawa na ako ng lugaw para sa bunso. Then, before 11:30, kailangan kumakain na yung bata. Kasi matagal, di ba, pag magpakain ka ng bata. So, pagkatapos niyan, 12, kailangan mabihisan mo na yan siya ng damit. Then, around 12:10 to 15, nakaalis na sila ng bahay. Kasi kadalasan na ngayon, hindi na ako ang pinaghahatid ng bata. Kasi yung matanda, ayaw na niya. Nahirapan na siya mag-alaga doon sa maliit. So, di na nila ako pinapahatid, yung matanda na. So, pagkatapos niyan, around pag-alis nila, ako naman yung nag-aalaga sa maliit, pinapadidi, pinapatulog, then lilinisin ko na yung mesa na pinagkainan, then maghuhugas, then magpe-prepare din ng pang-lunch namin, pang-lunch, pang-dinner, o mali-mali, di ba? Nagmamadali ako dahil baka lalabas na yung mga amo ko. Pang-dinner namin. So, putol-putol nga yan dahil kasi pag once na nagising yung bata, pupuntahan mo naman, patutulugin mo na naman. Pag hindi nakatulog, ano na naman ang gagawin mo, di ba? Putol-putol. So, pag dumating na yung around 2 to 2:30, darating na yung babalik. Ewan ko bakit matagal na siya ngayon nabalik yung matanda. Nagpapahinga siguro sa bahay nila. So, pagbalik niyan, liliguan na namin stop na naman yung mga ginagawa ko nasa kusina. Stop na naman yon. So, kailangan muna namin paliguan yung alaga kong maliit. Pagpaligo niyan, around 2:30, kailangan na naman yan padidiin or pakainin ng lugaw o pakainin ng fruits, depende sa schedule. Then, pagkatapos niyan, si matanda na yung mag-ano sa kanya, maglaro-laro, maganyan, si matanda na. So, ako, tuloy ko yung naputol na mga work ko. Then, pagkatapos niyan, pag natapos na ako sa kusina, kailangan ko na naman siyang patulugin. So, pahirapan na naman ang pagpatulog sa kanya. Then, pero kailangan mong mapatulog kasi hindi pwede. Nagagalit si amo. Hindi naman nagagalit, basta may schedule siya na ganitong oras dapat napatulog mo ang bata. Ganyan. So, kung hindi mo man mapatulog, at least makikita nila na trinay mo na patulogin. So, pag nakatulog na siya, tapos na ako sa kusina mag-prepare ng pang-dinner, then doon na ako maglilinis ng toilet, 2 toilet. Mamadaliin ko yan kasi yan ang kabilin-bilinan ng amo ko na huwag kalimutan, linisan ang toilet. Kailangan everyday talaga siya. Toilet na 2, yung bed nila, yung 2 room. Kahit pahapyaw-hapyaw lang kasi depende naman sa oras mo kung kaya ng oras. So, pagkatapos niyan, around 5 o'clock, lalabas na naman yung lolo. Pipick up yung alaga ko. So, 2 na yan sila. Then, around 6:30, papakainin na naman yung alaga kong maliit. Then, ayan na yung time na magluluto na din yung matanda. Yung matanda na rin ang nagluluto ngayon. So, around 7:20 to 30, nadating na yung amo kong babae, tapos yung lola. So, pag dumating na yung lola, kahit wala pa si among lalaki, nagdi-dinner na sila para makauwi na din yung 2 matanda. Then, ako, nagpapatulog ng alaga ko. Then, pagkatapos niyan, matatapos kumain sila around 8 to 8:30, naalis na yung maglola at lolo. Then, ako, kakain pa lang. Minsan, pag napatulog ko ng maaga yung alaga ko, so nakakain na din ako, sabay sa kanila. Then, pagkatapos nila kumain sa kusina, liligpit ko na yan, then continue na ulit doon sa kusina. Linis sa kusina, hugas ng plato, hugas ng punasan yung pinaglutuan mo, yung kalan, punasan pa si malagkit yan palibot. Pagkatapos ko hugas, linis, then linisan ko yung sink. Then, hugasan ko yung baby bottle, steam. Then, pagkatapos niyan, init, magre-refill ng tubig, mag-init ulit ng tubig para sa inumin.
Then itatapon yung basura. Pagkatapon ng basura, pupunasan yung basurahan, papalitan ng plastic, then arrange sa mga kalat ng alaga ko, yung mga kalat na pinaglaruan nila, i-arrange mo na naman. Then yung mesa ng yung pag nag-aaral siya, pupunasan mo yun, arrange agad, i-arrange mo lahat. So pagkatapos niyan, last is vacuum. Pag natapos ko na mag-vacuum, ayan na yung time around, ang pinakamatagal na rest ko is 10:30, pinakamaaga is 9 ang tapos. So depende na yan sa kung ano-ano ang pagkakasunod-sunod ko, matapos mo maaga, ganyan. So ang pinakamatagal ko is 10:30 natapos. So yan na yung time na kailangan ko maligo. Ayaw nila na pumupunta ka na ng bed na wala ka pang ligo. So sa CR ako nagre-rest day para may pahinga kahit pa paano bago maligo. So yun na yun. Start is 6:30, then end is 9 or 10:30 ang tapos. So meron namang iba day is matagal. Natatapos sila 10:30 to 11, 12. Meron din ako nababasang 1:00. So, depende sa amo day. Sa akin, based lang yan sa experience ko. 6:30 to, pinakamatagal na is 10:30. So, ayan lamang for today's video, guys. Don't forget, like and subscribe my channel. Palabas na yung mga amo ko, guys. Don't forget, like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye.